Meron kasi hong mga bansa na nagpasa na ho ng mga tinatawag nilang landmark legislation prohibiting or heavily restricting social media access for minors to combat online harms and addictive platform designs. Ito po yung mga bansa, banggitin nun natin, Australia, UK, United Kingdom, Indonesia, Malaysia, and Turkey. At meron rin po sa mga European nations like France and Norway. Tayo, kailan kaya? Matagal ko na itong binabanggit. Tayo, nasa ano pa tayo? Pagpapakalat to ng fake news. Ako, pabor ako dito. Kung wala ka pa sa 16, yung gustong gulang. Ako, legal age, pag 18 years old, pwede ka nang gumamit. Pero kapag wala ka pang gustong gulang, ako po, libro-libro na muna tayo, toy. Diba? Iba po ang impluensya pong binibigay nitong parang sakit po, parang impluenza na. Nabanggit ko tuloy, no? Para na pong flu. Ito pong sakit sa social media. Mas masahol pa ho sa trangkaso. Pero mo, nasisira po ang utak ng ating po mga kabataan kapag mga content na nakukuha ho nila sa social media. Mga mambabatas! Ano pang inaantay ninyo? Pwede ba? Meron bang magaling na congressman? May magaling na senador? Hoy, kopyahin nyo na lang po. Kopyahin na po ninyo mga batas na ginawa po ng Australia, ng UK, Indonesia, Malaysia, Turkey. Para hindi na ho kayo mahirapan. Tapos, gawin po ninyong batayan itong ginawa ho ni Alias Nas. Kung saan nyo niya natutunan, ito pong malagim na nangyari po sa Tacloban. With that, siguro wala na hong tututol po sa pag sinabi mo, I move to approve this law na ipagbawal sa mga kabataang wala pa sa legal na edad ang social media, ang paggamit ng social media. Marami pong magulang matutuwa ho niyan dahil gusto nila mga kabataan ay maligtas sa kademonyohan po ng social media na yan. Sa totoo lang. Diba? Napapansin nyo ninyo. Kunyari, kumakain kayo sa restaurant. Anong ginagawa ng mga kabataan ngayon? Sinong kinakausap? Ang cellphone po nila. Ako, inis na inis ako niyan. Pero sa aking mga anak, in fairness, pag akong hindi gumagamit ng cellphone, unti-unti na silang binababa na nila yan. Kasi ako, tinitingnan ko na lang sila. Tinititigan ko sila. Sabi ko, pwede bang mag-usap tayo? Bababa na nila. Hindi, may style ako eh. Sabi ko, kuya, hindi naman yung ibang table. Tingnan mo sila. Hindi sila naghaharap-harapan. Ang hinaharap nila ang cellphone nila. Tapos gaganon yung anak. Titingnan. Oo nga, papa. Tapos siya, unti-unti niya tinatago yung cellphone niya. Hindi mo siya direktang sinasabi, huwag kang maggumamit ng cellphone kapag kasama mo ako. Diba? Maraming paraan na hindi siya masasaktan. Ikumpara mo sa... Ganun po yung gawin ninyo. Para hindi siya ma-offend. Diba? O, kita mo, nung sinabi ko yun, lahat sila, baba ng telepono. O, di nag-uusap kami. O, ang celebration nun, Father's Day pa. Panahon ko to. Usap tayo, di ba? Kaya at least doon, wala silang matututunang ng kademonyuhan. Puro sa kabutihan po ng inyo pong mga anak. Dahil ituturo po ng tama ng mga magulang. Ngayon, dahil po sa hindi nakakausap ang magulang nila, asan sila kumukuha ng mga impormasyon para sila po'y matuto? Sa walang kakwenta-kwenta pong mga content sa social media. Ako, nabibilog, nasisirang utak nila. Congressman! Senador! Pwede ba? Yan ang unahin ninyo sa mga special session ninyo. Hindi yung mga national flower. Pwede ba? Unahin ninyo yung kapakanan ng ating po mga kabataan. Utang na loob.